Sa video na ito mga ka-dreamers, 40 days na yung ating mais. Ayon doon sa ating ipinangako sa nakaraang video na pupunlaan natin ang mais itong area na pinunlaan natin ng panibagong puno ng mga niyog. So ito na siya mga ka-dreamers. 40 days yung mais ay nagsisimula ng mamumulaklak. Ayan yung ating mais sa awa ng Diyos ay umaalagwa. Sa kabila nitong sakripisyo na pinagdaanan natin nung kasalukuyang nagpunla tayo nito mga ka-dreamers ay sunod-sunod yung bagyo. October 8 natin ito ipinunla hanggang October 11. 3 araw natin pinaglaanan ng panahon itong area na ito. Paghanda, ika nga, dahil sa walang nakakaalam kung ano yung susunod na mangyayari sa mga susunod na taon. Dahil sa ngayon, sa taong ito, 2025 ay talagang tuloy-tuloy yung pagbuhos ng ulan at yung bagyo ay walang tigil na dumarating sa ating lugar, sa ating bansang sinilangan, Pilipinas. Ayan. Thank you Lord, kahit pa paano, naway magtuloy-tuloy yung kagandahan ng ating mais hanggang sa makapag-harvest tayo ng tuluyan sa hinaharap by January 12. May awa ang Diyos ay maaari na tayong makapag-harvest. Sabi ko nga, itong area na ito ay pinuunlaan natin una ng mga puno ng niyog. Ayan mga ka-dreamers, yung ating puno ng niyog. Yan yung alignment ng ating punlang niyog papunta doon sa first elevation sa tabi ng ilog. Meron na tayong mga puno ng niyog. Kung hindi pa ninyo napapanood yung ating video tungkol doon sa ating ongoing coconut plantation ay panoorin ninyo. Naka-upload na po dyan sa ating channel, Dreams Visions TV. Bakit nga ba Dreams Visions TV yung ating channel, yung pangalan? Ang buong katotohanan nito mga ka-dreamers, nung nagsisimula po tayo mag-vlog dahil sa ating mga pangitaing panaginip. Yun yung pangunahing layunin natin dito na maibahagi sa inyo. Dahil sa kinulang tayo ng financial na may tayo yung ating mini-studio, dyan yung kasalukuyan kong kinultivate, dyan sa dakong kalagitnaan ng kabundukan, dyan natin itatayo yung ating mini-studio sa hinaharap. May awa ang Diyos kapag magkaroon tayo ng magandang ani ng luya, bisol at saka nitong mais. Yun yung pangunahing layunin natin dito na maibahagi rin sa inyo sa hinaharap. Sa kaalaman na lahat, ang ating mga pangiting panaginip ay umabot na po ng 32 dreams na naitala natin. May isuri na ayon doon sa Biblia, ayon sa mga pagbasa. Ang ating mga pangiting panaginip ay nagsimula noong 2007 hanggang 2022 nung naroon pa tayo sa Metro Manila naghahanap buhay. Ngayon nag-migrate ako dito sa lupang sinilangan sa Mindanao para tapusin, maibahagi na sa inyo ng tuluyan yung ating mga pangiting panaginip. Kaya tulungan nyo po ako. Mag-comment po kayo dyan sa ating video, mag-share. May awa ang Diyos. Sana may tayo na natin yung ating mini-studio by 2026. Kung hindi pa rin, sa 2026 ay sisimulan ko na talagang ibahagi sa inyo nang alam ninyo rin, makapaghanda rin kayo tungkol sa mga mangyayari sa hinaharap. Hindi lingid sa ating kaalaman ngayon, yung kabilaang trahedya nangyayari. Hindi lamang dito sa Pilipinas, pati na sa ibang mga bansa ay nangyayari na. Nagsisimula na. Ngunit yung ating mga pangiting panaginip mga ka-dreamers ay talagang kailangan din natin maghanda at paigtingin pa natin yung ating pananampalataya sa Diyos na buhay. Hindi ko muna i-reveal sa inyo yung ating pagtatayuan ng studio dahil kasalukuyan ko pang kinultivate. Halos pag 3 linggo na ako nagdadamo, nagpuputol ng mga kahoy, pati i-eliminate natin yung ating rubber tree. Di na mapakinabangan yung rubber tree. Kailangan na natin papalitan ng ibang mga pananim ng higit na kapakinabang. Yung puno ng niyog.
panibagong punla ng niyog. Mas mahal yung niyog sa hinaharap. Siyempre, dito muna tayo sa ating maisan ngayon. Dahil sa kabila nito, nakapangutang po tayo ng fertilizer para pang dobla, pang segunda dito sa mais na ito. Inutang natin diyan sa taga Tambalang Dos. Shoutout po sa aking kaanak na nagpautang ng 4,000 para makabili tayo ng additional fertilizer. So babayaran natin yun by mid of December para naman magagamit niya yung kanyang pera. Thank you, Lord. Sabi ko nga, yung blessings ng Diyos ay biglaan. Kung dumalo yung biyaya at pagpapala ng Diyos dito sa sangkalupaan, sa sangkatauhan, ay talagang mamamangha tayo. Tulad nito, hindi ko to inaasahan na makapagpunla ngayon ng mais sa kabila ng late na po tayo para sa second cropping ng mais. Pero ito, nakakagaan ng loob. Makikita ninyo na talagang umaalagwa siya. Naway patuloy na gabayan tayo ng Diyos na hanggang sa makapag-harvest tayo nito. Sa amin dito sa probinsya, yung mais ay ito na yung pangunahing pagkain namin dito. Yan. Bibihira kami makakain ng palay. Bigas palay pala. Yan. So, kung nagustuhan niyo yung ating video, mariin niyo po kung tulungan. I-share po natin. Bahagi po natin yung aking content sa ngayon tungkol sa ordinary farming in reality. Yan yung ating pagsasaka na ordinaryo. Di tayo gumamit ng mga makabagong makinarya, kundi mano-mano. Kaya kung baguhan ka pa sa aking YouTube channel, Dreams Visions TV, mariin niyo po kong tulungan sa pamamagitan ng inyong pag-follow at pag-subscribe. At sa hinaharap, sa aking mga pangitaing panaginip ayon sa Biblia, mga tanda at kababalaghan bago ang dakilang araw ng Panginoong Hesukristo. Hanggang sa muli, maraming salamat sa pakikinig at pag-subscribe. Papuri sa Diyos, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. God bless! Huwag po natin kaligtaan share po natin yung video. At yung ating video, yung nakaraang upload natin tungkol sa ongoing coconut plantation ay panoorin nyo po sa mga gustong magpunla ng mga puno ng niyog. Paano tayo nag-nursery bago natin tuluyang i-transfer dito sa area nito. Yan, sa English, sa field na ito. Yan. Thank you, Lord.